Dumating ang mga tauhan ni Felix para dukutin nila si Jamila at kasali na rito si Gracia. Buti na lamang dumating si Marcos at nakikipaglaban nito si Marcos sa mga taong gustong dumukot kay Jamila. Nilabanan din ni Jamila ang mga kidnapper at sobrang namangha nito si Marcos dahil magaling si Jamila na makipaglaban nito. Nagmamadaling umalis ang mga tauhan ni Felix dahil wala na silang laban nila Marcos at Jamila. Sa pag-alis ng mga kidnapper, pinasakay na nga kaagad ni Marcos ang tatlo sa kanyang sasakyan, habang si Felix, naiinis naman siya nung nabigo ang kanyang mga tauhan na dukutin si Jamila. Masayang ikinuwento ng team ni Marcos sa kanyang ina ang kanilang bangayan noon ni Jalil, na parang aso't pusa sila nito. Pero ngayon parang magkapatid na sila dahil hindi na mapaghiwalay at halos magkadikit na ang dalawa nito. Sa pagdating nila Marcos sa kanyang bahay, tinitingnan muna niya ang paligid dahil sinisigurado niya na walang nakasunod sa kanila at kinamusta kaagad ni Marcos si Jamila kung okay lang ba ito. At napatanong tuloy siya kay Jamila na marunong pala itong makipaglaban. Sinabi naman ni Jamila na tinuruan siya ng kanyang kaka Jalil kung paano makipaglaban. Napatanong naman ito si Gracia kay Jamila kung sinong gustong dumukot sa kanya. Nagtanong rin ito si Marcos kung may kilala ba itong pwedeng gumawa sa kanya. Dito na nga sinabi ni Jamila kay Marcos ang kanyang tunay na pagkatao, na siya ay anak ni Dato Raman. Nagtataka naman si Teresa kung bakit ngayon lang dumating sina Marcos, Jamila at Gracia. Sinabi naman ni Marcos na may nagtangkang kumidnap kay Jamila at sobrang nagulat sila nito. Nag-alala si Jalil sa kanyang kapatid, kaya kinamusta niya ang kalagayan nito. Nagulat naman si Marcos na magkakilala sa isa't isa sina Jamila at Espina. Nakahanap agad ng palusot si Jalil at sinabi niya na nakilala niya si Jamila nung sinundo niya si Dato Raman. Kaya siguro nanganganib ang buhay ni Jamila dahil ang ama niya ay si Dato Raman, kaya kailangan nila ito protektahan. Binugbog ng gusto ni Felix ang kanyang mga tauhan dahil paulit-ulit na itong pumalpak sa lahat ng kanyang inuutos. Gayunpaman, bago magsimula ang kanilang dinner, nagpapasalamat naman ito si Teresa na nakabalik na ang kanyang anak sa serbisyo at nagkasundo na ngayon sina Marcos at Espina. At higit sa lahat, ligtas si Jamila at masaya nilang pinagsasaluhan ang mga pagkain na inhanda ni Teresa. Habang si Lara, pakiramdam niya na mag-iisa lang siya ngayon dahil galit na ang kanyang ama-amahan at wala na itong tiwala sa kanya. At wala nang tiwala sa kanya si Marcos. Sinabihan si Lara ng sekretarya ni General Carillo na naintindihan niya ito. Pakiramdam niya na mag-isa siya kasi pati si Marcos wala nang tiwala sa kanya. Pero hindi ito importante sa kanya. Ang importante si General Carillo. Ngunit nakakaramdam na nga ng konsensya si Lara kung tama ba ito ang kanilang ginagawa dahil marami nang nadadamay ng mga inosenteng bata at tao sa kanilang ginagawa ngayon. Kinausap naman ni Marcos si Jamila para kumustahin nito ang kanyang kapatid na si Jalil. Ang sabi ni Jamila, hindi na sila nag-uusap ng kanyang kaka Jalil at tinanong niya si Marcos kung bakit. Sinabihan ni Marcos si Jamila na ikwento niya kasi si Jalil sa isla. Ilang beses din ito naulit dito sa Maynila. Ilang beses silang nagkasakitan at muntik magpatayan, kaya kung magkaroon man ng pagkakataon na magkita sila o magkausap, gusto sana niyang humingi ng pasensya kay Jalil. Pakisabi rin na naintindihan niya ito. Malinaw na sa kanya ang lahat. Alam niya kung bakit nagawa iyon ni Jalil at humingi rin ng sorry si Marcos kay Jamila sa lahat ng mga nangyari. At narinig naman ito ni Jalil ang mga sasabi ni Marcos. Pagkatapos ng dinner, inihatid ni Marcos si Jamila pauwi nito sa bahay. At gusto sana ni Marcos na siya na maghatid at magsundo ni Jamila sa pagpasok nito sa trabaho para ligtas ito na makauwi. Pero hindi pumayag si Jamila at sinabi niya kay Marcos na kanyang tiyo Umar na maghatid sa kanya sa trabaho at magsusundo nito. Kinabukasan, kinausap na nga ni Azuelo ang dalawang pulis. Tulad ng pinaplano nila General Carillo, pinapalabas nga nila na si Colonel Del Mundo ang mastermind ng sindikato at inamin pa ng dalawang pulis na silang pumatay sa membro ng Task Force Alpha. Sinabi nga nila na hindi party si Dato Raman sa sindikato at pinapalabas nila ito dahil hinaharangan ni Dato Raman ang mga shipment ng armas. Mukhang naniniwala naman ito si Azuelo. Pero sina Marcos at Jalil, pakiramdam nila na may mali sa mga nasabi ng dalawang pulis. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood versus Duty.